So again, congratulations sa inyong First Fruit Sunday. And I am so happy and grateful sa Ginoo nga ako inyong gipili na usab nga mahimo ninyong kanang bearer sa pulong sa Ginoo. And it is my desire nga transmit ko diha sa mensahe gikan sa Dios. And this morning atong paminawon ang mensahe mga kaigsunan nga naguluhan, Harvest of Honor. Harvest of Honor. I would like you to stand please, magampot ha. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity, Lord, to hear a message about first fruit. And I know, Lord, na kaning klase nga giving, which is returning, medyo lisod kat-onon, pero imo manigisugo namo, Lord. I pray that you will bless the heart of your people to accept and to be in love nga malipayon ang pagkauli sa first fruit para sa imong himaya, Lord. And I pray that you will use me once again, empower me, O God, this morning. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Harvest of Honor. Returning what belongs to God. Kung atong sabton mga kaigsunan, there is nothing that we own. Di kita pwede mo angkon o bisan gamay lang nga butang nga mayo ka way labot ang Ginoo ani. Do you agree? Yes. Tanang area sa imong kinabuhi, bisan ang dili luwas mga igsoon, wala na nakapanag-iya sa ilang kaugalingon because everything gibuhat sa Dios. Wala may binuhat ang yawa mga igsoon, wala binuhat ang tao kung wala gibuhat sa Ginoo. Kanang mga invention, for example, na dayon ngalan diha, who invented the electricity? Anan nintay mo, mga mayong ka God. Mao ba mo itubag sa inyong school? Ha, kung mag-exam mo, kinsa may nag-invento sa rubber, kanang guma, ligid. Oh, mayo ba ka God? Pero wala sila'y mahimo kung wala gi-create sa Ginoo tanan. So they are just inventors, but they are not the creator. So ang tag-iyag yun sa tanan mga kaigsunan is the creator. So mao niya atong gi-honor karon ang nag-create sa tanan, who owns everything. Tanan nga naa nimo, including your life, that is the Lord's. So ato lang iuli kung unsay naa belong sa Ginoo. Diara nakanindot sa Ginoo. Kung isgutan nato ang tithes mga igsoon, partner nato ang Ginoo sa pagtrabaho, sa paghimo, sa pag-earn ani kalibutan na para mabuhi ta. Pero siya nga na nag-iya sa tanan, nangayo lag 10%. Imo 90%. O niya, okay na tana? Ha? Okay na tana? Nalipay na tana? Ni-agree na tana? Wala eh, nireklamo daw eh. Grabe dako 10% atay patay pa. Kuhaan ka kasbahin sa Ginoo kanang iya ba na palag-iya, apil ka, papas. Kung biyaan ka sa imong partner, hasta ka, mawala. So si kinsa ta nga moingon, grabe dako 10%. Nireklamo ang mga Kristohanon sa tithes. And that is why they cannot express their love through their offering. Kanang offering is you expressing your love to the Lord. Ang tithes is obeying God in His command. Nga iuli yun na nimo ang tenth, sukdanan na nga gihatag sa Ginoo nato to test our loyalty and honesty to Him. Na atong gi-recognize nga ikay tagiya ni Lord, partner kanako imon ang imong bahin di ara. Then it's time for you to express your love to the Lord through your offering. And that is why ang atong offering mura na mga igsoon mangita tag unsay nahabilin, unsay diot diri, unsa may kuan sa makit-an lang. Naminaw. Oh.
Mao na'y problema. Asa man ta nagproblema primero? Sa tithes. Because Christians are not faithful in tithing. Kung pwede pa lang, papason yun na mga kaigsunan. Kay wag yun nakauyon ang mga majority of the believers, wag kauyon ang nag-tithing. Mao nang ilang offering, mura ba og kanang mas may palagi kanang magpaatras og sakyanan? Di ba? Kay makahatag jud. Naikog man ta. Pero ang Ginoo mga igsoon, sometimes atong kalimtan. Usahay atong iswing. Mo tithes ka, why offering? Mo offering ka, why tithes? Di man ka ka-offering kuwa kay tithes. So nagreklamo na ta. Now, here comes the first fruit. So what is first fruit? Unsa may sukdanan nga gihatag sa Ginoo sa first fruit? First fruit is what? Unsa ano yung pagsukod? So ato nang gipadak-an mga igsoon, usa na ka tuig. Ang first anang usa ka tuig nimo, so 12 months ang imong gikita sa sud sa usa ka buwan iuli sa Ginoo. Kung nireklamo sa tithes ang mga Kristiyanon sa first fruit, kumustahon nato? Excited ba? Adiyara. Nganong majority of the believers are not excited, dapat first fruit. This is a celebration. Sa panahon sa Israel, mga kaigsunan, first fruit is joyful celebration. Mali pa yun, excited sila. Andam na sila, nagda sa ilang offering sa Ginoo. Ang mga Kristohanon sa mga kasimbahan karon mag first fruit, mura magdako kay problema. Mura bag nakakita ta ng mga maningil. Murag mubayad tag 5-6. Hello. Dapat ang atong itsura mga igsoon, it's time to honor God. Di ba? Honor the Lord. Now is the time to honor the King, to honor the owner of everything. So dapat excited. Pero nga nung di man ta excited, kay kani magong first fruit, kung sa eskwelahan pa, final exam. Kinsa man kuno estudyante ba? Kay kinsa may estudyante pa karon? Oh, kanang bag-o lang ni graduate. Naa ba? Bago ni graduate. Okay. So, presko pa sa inyuha kanang final exam, nga mura kag kulbaan, ug wa na kay gana, ngano man kay baw ka hagbong kas quizzes. Ang reason nganong wa kay gana mo antog eskwelahan, wa kay gana nga kanang mo kopya na kay baw ka, hagbungonon jud ko. Hagbungonon. Kay ang mga quizzes, wa jud ko'y napasar. O, unsa may quizzes sa mga Kristohanon para sa panalangin? Tithes. Every time nga naay nisod, imo kuhaan, quiz. Ginagmay nga pag-uli. Ang first fruit is the final exam. Final test. O, kumusta ato excitement? Oh. Kaya nga no, kung napasar nimo ang quizzes, which is tithes, it will be God that will provide your first fruit. Kay blessing, bubuan ko ka, tithes pa lang, bubuan kag panalangin, nga wa na'y kabutangan. Unya, wa na'y kabutangan sa ato pa, nag-awas-awas. Awa na, first fruit, way problema. Pero nga nung ang first fruit problema man, nga nung makapastress man, nga di man ta na makapastress, joyful celebration gani. Naabay stress ang nag-joyful celebration? Wait, tapam. Migo ta ha. Lain naman mong tinanawan ako. Layo ra ba to amo ah? No, makinaon sa taron, murag lisod ra ba gawas ang sakyanan ba? We are talking about what the Bible says. Let's return what belongs to God. Kay siya, angayan lang mga igsoon nga atong i-honor. So, I hope kani nga message mga igsoon mo wake up nato
nga after ani kung nahagbong man ko sa mga quizzes ako nang pasaron para excited ko igabot sa final exam. Ha? Imo ba nang i-desire this morning? Okay. So atong tagaan ni og pagtagad ang mensahe, tulo ka butang mga kaigsunan atong hisgutan. Number 1, it honors God as the source of all provision. Ang kaning first fruit makapa-honor ni sa Ginoo, who is the owner. Siya mo'y tag-iya, the source of all that we have. Wala gyud atong namugna ang kalibutan without God. Iyang gyud tanan gyud. Giving the first fruit is a declaration that God is the provider. It's not just about the gift. It's about the giver, which is kita, acknowledging the giver, which is God. We cannot give without God giving us first. So, dili ni about sa atong giving, but it is about us acknowledging the real giver, which is God. Because what can we give if God did not allow us to have what we have? No, kung wala ta gi-providean sa Ginoo ba, unsa may atong iuli kung wala ta tugyan ni sa Ginoo? So karon atong paminahon mga igsoon ang Proverbs. Di man pwede nga di ni nato basahon kay mao magyud ni ang pinaka hari mga igsoon nga bersikulo sa first fruit. Proverbs 3:9-10. Ingon sa Bible mga igsoon, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. So kung imo gyud ang sabton og tarong mga igsoon, the first word is honor. Honor. So kung panalitan ang kanang first fruit nga imong gikuptan kay baw ka nga dili man gyud ni mao. Kuwang man gyud ni. Maka-honor ba na sa Ginoo? Nobody knows but God and you. Wala na kay baw lain kundi ikaw ra og ang Ginoo. Now, it is you that will honor God. And God, siya atong i-honor. Okay, so, kung ibutang nato, sa senaryo ba, ikaw ra og ang Ginoo mo'y naa. Ang kanang imong gidala, makapa-honor ba na sa Ginoo? Kay mao may gisulti sa Bible, mga igsoon, na ang command sa Ginoo, nga ang atong first fruit, dapat maka-honor sa Ginoo. Namingon dayta, grabe ha, dako man jud kay kong panginanglan. Kay mo nga nang dako kay panginanglan because napakyas taan ang mga butanga. God promised us that He will provide. Bisan tuod igsuon nga para nato na delay, pero it is God controlling. Siya nag-orchestrate sa atong kinabuhi. Usahay makaingon ta kay gusto mo gud nato sometimes karon, pero ang Ginoo day gi-control nato tanan nga pwede ra unya. Pwede ra sunod. Pero kita, kung kita'y pagustuhan, gusto na to karon yun, tanan karon. Naminaw ta? Muna nga, dili ta ka kita ba sa will of God for our lives? Because, wala nato ni natarong. Kay kung natarong pa lang ni natong mga Kristohanon, kampante kay ta, tanaw na to, oy, murag, pahurot na ako ang budget, o niya, dako kay ko og bayranan aning adlaw. Mga igsoon, kampante gapon ka. You know why? Because you know that you did not rob the Lord. He is the one that will control everything. Kaya ang solusyon sa atong problema, mga igsoon, it's not all about money. There is also favor. Nakabasa mo sa Bible? Nga ang maangkon na to, kung nagmatinud-anot ta sa Ginoo, favor. And not an ordinary favor, but divine favor. It is God that controls the heart of people. Ingon sa Bible, mga igsoon, ang heart of the king is in the hand of the Lord. He can turn it whithersoever He will. In favor of who? In favor of the Christian who is faithful in serving and obeying God's word. Mao na nga kampante ta. Mao na maka-honor ta mga igsoon sa panahon nga i-honor nato ang Ginoo sa atong first fruit. Unya niyo pa gyud diri sa Bible, of all thine increase. Substance and the increase.
Kay usahay, we make a commitment. Naghimot ng commitment. Mao ni akong first fruit. But along the way, naamay niabot. Naamay blessing nga ni-insert. So, apil to, dili. Apil man ang increase. Hello? Dili pasabot kay kami, nag-commitment man sad mi, naman may commitment. Unya, di ba kamo, nasad may commitment? Unya na, bayan na ni-insert in between. Apil to o dili? Apil. Kay ang Ginoo nagbando, dili ang pastor. Ingon ang Ginoo, mga kaigsunan, iuli, imong ihatag, i-honor nimo ang Ginoo sa imong first fruit, dili lang kay sa imong nagi-promise, kundi hastasad sa imuhang increase. Kay kanang substance na naman na. Mao na nakaibaw na ka nga, mao ni akong first fruit because of the substance. Na substance na to? Na substance? Oh. Apil man ang increase. And with the first fruit of all thine increase. So, kung imo nang mabuhat na honor nimo ang Ginoo tan-awa sa 10. No, di na kayo mo excited kay kibaw na memoryado na ninyo god. But it doesn't mean na memorize nato, natuman nato. Ingon sa Bible sa verse number 10, mga kaigsunan, so, wa mo nalipay ng word nga so. Di lang ta malipay kung naiso, mga kaigsunan, kay ato man gigamit ko na nga dili mao, so, uy, magdali ta kay kanang gikinahanglan na ta dito, may ka, so, dili mao ato gamit sa soba. Pero diri, ang pasabot aning so, when you obey God, when you do, verse number 9, so God will do His. Tanaw sa ibuhaton sa Ginoo. So shall thy barns be filled with plenty. Ganahan mo ng plenty? Unsa man ang barn? Your resources, ang imuhang business, ug unsa pa na nga imuhang source, iya nang padaghanon. Mapuno, mga kaigsunan, and thy presses shall burst out with new. Ganahan mo anang new? Isulti ko no new. Murag di nata kay old pirmi ato makitaan. New. New wine. New opportunity. New blessing. Punan sa Ginoo because you understand that God is the one who owns everything. Unya imo jud na gi-make sure nga nauli gyud na nimo ang angay nga iuli ug na-express nimo ang gugma sa Ginoo, then you are excited to honor God with your first fruit. Kung nahitabo ni mo na ibalik sa Ginoo nimo. He will increase your resources. He will add new resources. Di ba? Unya kabantay ta na mga businesses sugdan sa mga Kristohanon pagkahuman manira. Di ba? Mao na hadlok kayo ang mga Pilipino magnegosyo. Kaya anibaw ang mga Pilipino sari-sari store. Kuyaw man lang sari-sari store god. Mo bitaw na gisungog na sari-sari store, sira-sira store. Gibali ra ba? Asa ra man to tindahan diri sari-sari store? Oh, sira-sira store na ron. Ngano man, high-tech na karon ang utok sa mga mangutangay. Ngayon na, ayo, panday, tagay taog ka ng Palmolive, tagay taog ka ng sardinas, o ka ng kuwan. Lista lang ha. Ulay, di naman ang hid. Mumando na. Naot pa, wala ingon na dirito. Ilista lang ha. Next week. Pag next week, tuwas pikas ni palit. Pagkaway, buhay po angod. Mo na Ginoo, dili mo panalangin, dili ka proteksyonan, bisan pag unsa imong negosyo, bisan pag sari-sari store na, bisan pag unsa imong negosyo, God will protect your business. He will increase your business. Kung sari-sari magani na store, himuon na niya og merchandise. Himuon na niya unya nga kanabitaw padak-on na niya. Hanto department store na.
Kung siya may pasabot, Pastor, di balhin na, kay wa na, di na masudya, ni depart na, dito nagpadako na kad, managitawag department store. Ni dako naman. Oh, nituusad sila na. Di ba, pag dako na department store? So, ang Ginoo, kay bawo mo panalangin. O ang panalangin sa Ginoo, increase. Padakon, palapdon, padaghanon. Okay? So, nindot ba mo uli sa first fruit? Mao nang joyful celebration. Because when we honor God, God will bless us more. Oh, number 2, it demonstrates faith and trust in God's continued provision. Imong gidemonstrate, pinaagi sa imong pag-uli, na magoy panahon sa kinabuhi nato mga kaigsunan nga, kung ako ning iuli ang first fruit, wa nagyoy mahabilin. Ha? Sa kadugay na ninyong inuli sa first fruit, nahitabo na ba na? Bisag kausa lang. Nakanabang, na ako'y bayranan sunod bulan, pero, ay, ang first fruit, igo-igo, yun ang ibayad. Makasabot na tingaling Ginoo. Pero di ko imo yung giuli ba? Kanang wa na, burabag, kuyaw-kuyaw na sunod buwan, pero wa yung ka nagpatandog sa imong unod. Mga igsoon, imong gidemonstrate ang gidakon sa imong pagtuo o pagsalig nga ang Ginoo makanunayon o mupadayon sa pag-provide nimo. The act of giving first, before knowing what the full harvest will be, is a bold step of faith. It says, I trust God with the rest. Ginoo nay, kay bawo ko, Ginoo mo'y, kay bawo mag-igo sa nahabilin. Mo na grabe nga pagtuo. At ito sa Leviticus, please. Leviticus chapter 23. Naay nahitabo diri nga gimanduan mga kaigsunan sa Ginoo ang mga Israelites. Verse 9 to 11, ato lang luksuhan, diretso sa 14. Ingon sa verse number 9, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye be come into the land which I give unto you. Underline that, kuluri na. Ang Ginoo ang naghatag, and shall reap the harvest thereof. Kung wala gihatag sa Ginoo, dili sila ka-harvest. Then ye shall bring the sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest. Kung sa may pasabot anang sheaf of the harvest. No? Sheaf of the first fruit. Kung sa pasabot ana, pinaka-best. Ang pinaka-nindot. Imo nang ilahi, imo nagdadon dito sa priest. Kinsa inyong priest? Wala may priest karon. Pastor na karon. Dadon imo sa simbahan, imong i-offer diha mga kaigsunan sama sa atong buhaton karon. In verse number 11, and he shall wave the sheaf before the Lord, para, unsa man, dawaton sa Ginoo, to be accepted for you. And the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. Tanawa, unsa ka importante nga masurrender gyud na nimo. Kay when the offering will be given, ang mga pastor magpasalamat na sa Ginoo sa mga nag-uli, sa mga nagtuman, mga igsoon. Ya kanon ang imong giuli dili man mao. Unya nagpasalamat ang pastor, agoy delikado ka. Hello. Nalimad ka, dili ikaw mo imukwan sa Ginoo nga, Lord, di ara akong tithes, akong kanang first fruit, Lord, di ara ay mo imong giwave sa Ginoo. It is not your job. It is the job of the man of God to wave your offering, your first fruit to the Lord. For you, ingon ang Bible, for you, para nimo. Tanawa sa verse number 14, unsa na siya ka-importante mga igsoon? And ye shall eat neither bread nor parched corn, nor green ears
until the selfsame day that ye have brought an offering unto your God, it shall be a statute forever throughout your generation in all your dwellings. So, wala giputol sa Ginoo, gipadayon ang first fruit. Unya, unsa ka importante ang first fruit? Importante pa kaysa imong pagkaon. Iyon ang Bible, ayaw sa mong kaon hangtod nga dili na nimo mauli imong first fruit. Pwede na ninyo kaon ganina. Pwede na ninyo kaon. Grabe ang Ginoo nag-ingon. Ingon ana siya ka precious, ingon ana siya ka balaan nga offering. Dapat imog yun ang murag bag imog gi-consecrate ba ang imong kaugalingon o ang imong first fruit nga mauli gyud ni. Mas importante ni kaysa akong lawas, mas importante ni kaysa akong kinabuhi. That is what the Bible says. Balik ko basa ha. And ye shall eat neither bread. Okay, siya namahaw ganina og pandesal. Gitusnob-tusnob sa kape. Until bread, nor parched corn, nor green ears, until the selfsame day that ye have brought an offering unto your God. Unsa nga offering ang gimando sa Ginoo diri? First fruit. So ayaw kaon, hantod imong mauli ang imong first fruit, and, ingos Bible, it shall be a statute forever. Wala giusab. Statute forever throughout your generations in all your dwellings. Ang pilosopo nga mga Kristohanon karon mayon dayon, pastor. Sabta ang Biblia, Hudiyo na pastor. Si Moses giingnan sa Ginoo. Again, ako kaklaruhan. Unsa di ay ka? Di ba hintil ka na naluwas? Sa dihang hintil ka, nga wa pa ka naluwas, wa kay labot ani. Nakasabot. Pero sa dihang naluwas na ka, you are now under the Commonwealth of Israel. Under na ka sa panggobyerno, sa balaod sa Ginoo. Under na ka, included na ka sa promise sa Ginoo ni Abraham nga mga panalangin. Sa panalangin, muapil ka. Sa sakripisyo, dili ka. Wa man tay labot sa kaluwasan. We are not included. Na engrafted lang ta. Kay naay nabuak nga sanga. Napakyas man ang Israelites. Pagkapakyas sa Israelites, ang mga Gentiles gipaslak. Kung magpasigarbo ta, magginahi ta sa tong ulo, nga giapil ra ta, wala gyud unta tay labot. Unya magpasigarbo ta kay gahi kita gud ita musunod sa pulong sa Ginoo. Ningon ang Ginoo mga kaigsunan, kung ang iyang pinili mismo ang mga Israelites gitangtang niya, ikaw pay di. Ikaw pay di. Mo na nga tangtangan pug ka sa panalangin, pwede. Yan yun ang Ginoo nga kaya baya niyang ibalik ang katong original jud. Kaya sa Ginoo, kaya gani, ningon ang Bible, kaya gani yang gibutang ka, ang katupang original di. Nakasabot ha? Muna, dila sa takaingon ba, salamat sa mga Israelites nga napakyas sila. Kaya nga napasa sa ato ang Ebanghelyo, napasa sa ato ang kaluwasan, laliman kagwa sila napakyas, awag ko tayo labot. Di ba? O karon labot naman kita, naluwas naman ta. Giandaman naman tag mansyon dito sa langit. Now, kaning mga practices diri, mga kaigsunan. Mura ra gitrain nato atong kaugalingon ba that everything is the Lord's. Para igabot dito sa langit, mga kaigsunan, wa na, anad na ka mag-worship sa Ginoo, anad na ka maghimaya sa Ginoo. So diri pa lang i-demonstrate na ang imong pagtuo, ang imong pagsalig sa Dios. Pinaagi sa pag-uli sa first fruit, not only first fruit, also tithes and offering. Kinahanglan imong yun ang iuli. Okay. Number 3. It sets apart what is holy and invites blessing.
Imong gilahi kay sa imong panudlanan naay balaan diha, naay holy that it should be the Lord's. Kung dili na nimo i-separate, madao to hasta ang uban. Ha? The first fruit is not just symbolic. It's sanctified. Sanctified ka na. When we dedicate the first to God, we invite His blessing upon the whole. Diba? Imong giuli ang imong first fruit na ay nahabilin. O imong giuli, imong tithes na ay nahabilin ka ikapo, ragod to. Unya, ang kanang first fruit, usara na siya kabahin sa tibok tuig. So, na ay nahabilin. So, kung dili nimo siya iuli, imong giipon dito, madao to ang kinatibukan. Pero kung imo tong i-separate, gi-sanctified nimo, gi-consecrate nimo, imo jung gilahi, kay iya na sa Ginoo, balaan na, para na sa Dios, ang katog na habilin, mautoy panalanginan sa Ginoo. Nasabta na to pamaagi sa Ginoo? Nindot kaayo mga igsoon, kung atog yun ning tumanon. Alright? In Leviticus 23:20, verse 20, English Bible, and the priest shall wave them with the bread of the first fruit for a wave offering before the Lord with the 2 lambs. They shall be what? Tanawa, sa gisulti sa Bible, they shall be holy unto the Lord. For who? For the priest. For the priest. Muna, walay membro, mga kaigsunan, nga sa dihang niuli ka kay dako-dako, rabag yun ang first fruit. Magsige tayo kag pangutana, Pastor, asa naman nimo gida akong first fruit? O baliki ang bersikulo, imo nang giuli sa Ginoo, kay gituyo na sa Ginoo para ihatag sa iyahang pinili nga maoy nag-atiman ninyo. Kay ang kaning pagpastor mga igsoon, sama sad ni sa usa ka ginikanan. Di ba sa usa ka pamilya, ang anak makalimot sa sakripisyo sa ilang ginikanan? Sa pag-utong pa lang, sa pagmabdos pa lang. Di ba? Di ba sa pagmabdos pa lang? Brad? Brad pa rin. Sa pagmabdos. Kaning ato ang pagmabdos, wapag yun ay katapusan. Sa pagmabdos pa lang, kamong mga nakasuway nagpanganak, naibag-o lang ho. Ma'am, dili lalim. Siyam kabuan imong ampingan. Siyam kabuan nga murag kag panguyawan. Unya, sa dihang mag-labor na ka, pinakasakit ang labor. Hangtod nga imo nang i-deliver. Sakit ang mga anak. So, samtang bata pa, may tagtapos na pag humagpanganak. At timanon pa na in town, ikaw as baby. Delikado kayo ang sitwasyon sa usa ka baby, bantayan. Hapit may tug, mga kaigsunan. Puli-puli si mama ag si papa. Pero sa diyang nidako na. Wa gyud gyud nahuna sa mga young people. Grabe magtubag-tubag sa ilang ginikanan. Gikalimtan ang sakripisyo nga gihatag sa ilang ginikanan nila. Do you agree with that? Ipuli lang og mga tao nga nakaila nila diin-diin. Baka kanila ilang ginikanan para lang nga matuman ang ilang gusto nga makikuyog ato ilang barkada. Nga diin agikan. O, kay ba nataan ang problema ha? So kung nabuhat na nimo sa imong parents nga nakita nimo, kay baw ka nga nagsakripisyo sa imong kinabuhi, sa Ginoo pa? Di ba? Okay, baw naman ta sa Israelites. Gipagawa sila sa Ginoo sa Egypt for the reason nga dili sila maka-worship sa Ginoo. Giingnan sila sa Ginoo, gawas ang Ginoo kay nagbuot pagawson sila. Gitagaan sila dan sa Ginoo, diri mo agi di diha kay kuyaw. Namili silang ila, dili kabubuton sa Ginoo. Pero dito sa wilderness, nag-provide bang Ginoo pagkaon? Nag-provide bang Ginoo tubig? Nag-provide ang Ginoo nga gipakita sa ila nga kung nidiretso pa mo, kaya to nakong pahigdaon ang mga giant, kay kaya nakong gipaagas ang tubig sa bato.
kaya gyan ako pawanon og tinapay, mana. Karon ang mga Kristohanon, sige kaog mana. Kana bang mo'y pamahaw niya, mo'y hantod panihapon, mana giisudan, giinit. Man naman to. Di ba? Di ba mana sana? Man nagisudan ba? Unya giinit. Last week pa mana. Ang mana basta pasubraan, mapanos ba? O kanang man nagisudan ba, mapanos ba nagi mo padugayog-ayo. Nagipakita sila sa Ginoo na in spite nga, despite sa ilang disobedience, dito sa ilang own will, gipakita gyapon sa Ginoo with a lesson. Gitunga sa Ginoo ang dagat, kana pang giant di niya kaya tungaon. Nakasabot mo? Pero wag gyapon sila kasabot. Kay nga naman, after nga natunga ang dagat, nakalimot sila nga natunga ang dagat. Nakalimot sila nga gi-guidance sila og pillar of fire in the evening and pillar of cloud in the morning. Nakalimot sila after that. Nakalimot sila nga gipawanan sila mana. Nakalimot sila nga gipakaon sila og kanang quail. Wala sa ilang kareklamador, nag-usap pa, gisilutan nas Ginoo. Nakalimot sila. Nakalimot sila nga niagas og tubig ang bato. Nakalimot sila unsay kanya sa Ginoo. O tanawag unsay nahitabo sa mga Israelites. Reklamo gyapon. Tanawag unsay nahitabo sa mga Kristiyano. Sultihan ta mo. Gentiles ta, alright? Hudiyo sila. Pero kung atong tan-awon mga kaigsunan, mas kuan biya ta karon kanang sure ba ang atong relationship sa Ginoo kay gipuy-an gyud ta sa balang espiritu. So kung unsa ang pag-disbelief nato sa Bible, grabing hampak na sa dagways Ginoo. Ganoon, gitagaan na gud tag Holy Spirit nga motudlo, nga mo pahinomdom. Unya wa jud ka kahinomdom. Unsa day gibuhat nimo sa Holy Spirit? Ang Holy Spirit say huwat. Kay mo'y motudlo nimo, wa man ka lang patudlo. Di ba? So, siya, pahinumdom sa Holy Spirit nimo wala. Wala, dako kay problema mga kaigsunan. And that is why, dili nila nabuhat, wala nila na set apart yun, ang angay nga para sa Ginoo because they forgot. Kita pod nakalimot ta, unsa kanindot di ay ang Ginoo. Mo na atong gidisrespect ang Ginoo the way we disrespect our parents. Nakalimot ta sa ilang sacrifices. Di ba? O karon, kalimtin na lang to ang mga sakripisyo sa mga apostoles. Adto na lang ta diretso Kristo gyud. Kung sa may gisacrifice ni Christ para makasiguro ka kung mamatay ka langit ka. Ha, nakalimot na mo ato? Nakalimot na mo nga iya kang gipalit pinaagi sa iyang kinabuhi. Ug dili ana ka sayon, wa man siya pusila ka, dali ra kayo, instant kill. Gisakripisyuhan gyud niya para maluwas ka. Nya nakalimot ana. Amen. O di i-honor nato siya kay angayan lang mga kaigsunan. Atong i-set apart kung unsay para sa Ginoo. Kay angayan lang mga igsoon. Dapat atong yun ang ikinasing-kasing ba? Dili kay das kahig mga igsoon. Tanawang Ezekiel 48:14. Now sa King's Bible. And they shall not sell of it, neither exchange, nor alienate the first fruits of the land, for it is holy unto the Lord. Ayaw i-disrespect. So unsa may makapa-disrespect, imong ilisan. Di man na mao. Ngano imo mag-iilisan? Unsa pa? Alienate. Mura gikuan nimo ba? Giilisag ownership. Kay kaning gi-exchange na kay giuli pero di lang mao.
Pero kaning alienate mga kaigsunan, imo na yung giangkon, ako maning, ako magbuot ani. Ako kuning hinaguan, iuli na nakog sa dili, ako'y magbuot. O imo gi-alienate ang first fruit. Ningon ang Ginoo ayaw. Ngano man, because it is holy unto the Lord. Ang Ginoo maoy imong kontra mga igsoon. So nakasabot na ta nga dapat imo gyud is-set apart what is holy and it should be given unto the Lord. Kung imo nang buhaton mga kaigsunan, tanawa sa Romans chapter 11. Kung imo nang mabuhat, gi-explain diri sa Romans chapter 11 verse number 16. Og makasabot ta nganong ang atong kinabuhi medyo bugat lisod tungod ani mga igsoon. Look at verse 16. For if the first fruit be holy, the lump is also holy. Kung ang first fruit holy, be holy, the lump is also holy. And if the root be holy, so are the branches. So si pasabot anang kung ang first fruit be holy, kung imong na-consecrate, kung imong napalahi, kung imong nauli gyud ngadto sa Ginoo, kay it is holy unto the Lord, ang nahabilin mahimo sang holy. Nakasabot mo? Panalanginan sa Ginoo ang nahabilin. So kung atong imaginon harina na siya mga kaigsuonan, imo nang gilahi ang first fruit sa harina, imo nang giuli ngadto sa Ginoo kay iya na sa Ginoo, it is holy unto the Lord. Ang katong lamp, katong nahabilin nga do, panalanginan to sa Ginoo, mahimo sa to siyang holy. Ikaayo to nimo, ikalipay to nimo, magnindot ang kinabuhi nato tungod kay gipanalanginan sa Dios. Nasabtan nato unsay blessing aning first fruit. Pero kung dili siya mahimong holy unto the Lord, dili siya mahimong holy ang first fruit, kay imong giipon sa lamp, hasta ang imong lamp, matunglo. Mao na siya kung saan na mo og budget kay maayo kayo ka sa kanang budgeting, kay mao imong gigraduatean, wa gyapon mahabilin. Kay kani atong utok mga igsoon na puno ning ugat nga perting gagmaya. Og kay bawo ang Ginoo mo shoot circuit ana. Kay bawo ang Ginoo mga igsoon, kay siya gahimo ana. Og kay bawo sa nang Ginoo nga mo ayo mo nindot ana, kay siya man ang naghimo nimo. Nakasabot na? So sa may pasabot ani, if the root be holy, so are the branches. So dapat lang nga mahimot ang holy. Asa man atong root, kung atong i-trace mga kaigsunan, kakinsa naman tang kaliwatan karon. Di ba kaliwatan ni Abraham? Kinsa man si Abraham? Ha? Holy ba siya o dili? Naato ba yun ang gi-claim? Father Abraham has many sons. Many sons has Father Abraham. I am one of them, so are you. So let's just praise the Lord. O, tanawa, giangko na to. Di ba? And Abraham was holy sa iyang panahon. Until now, kaya nakuyog na siya sa Ginoo. What about the branches? Di ba branch ta nga gi-engraft sa olive tree? Di ba naipon na ta, nahimo na tang kaliwatan? O so dapat na ay holiness sa atong kinabuhi. O sa pasabot, ana, ang tao nga holy, pag naay na holy, dili niya daoton, gubon, pasakitan. Because all of us, potential ta nga mabiktima ni Satanas. Pasagdi na si Satanas sa iyang obligasyon sa pagpanghilabot sa simbahan. Ayaw nag-apil-apil. Nga naman, because we are connected to Abraham who is holy. So if the root is holy, so are the branches.
Oh, ato na lang nang ilaktod. Okay, Abraham, dugay naman ka. Unsa kay giingon sa John 15? Who is the vine and who is the branches? Jesus is the vine, we are the branches. Who is Jesus? Is He holy? The holiest, mga igsoon. Pinaka-holy. Ug diha ta naka-attach. So if Christ is holy, so ye be holy. For He is holy. Di ba may gisulti sa Bible? Be holy for I am holy. Oh, ang kanang pag-identify nato sa atong kagalingon, it will help us a lot, mga igsoon, nga ato gyuding mabuhat ang pag-honor sa Ginoo sa pag-uli sa first fruit. Nasabtan na to. Pero kung ato lang nang i-disregard, awa, makalimot yun ta. The first fruit is not about what we give. It's about who we trust. Namdumi na. When we return the first to God, we declare He is first in our lives. Not just in our fields, but in our faith. Not just in our harvest, but in our hearts. Give Him the first and watch Him bless the rest. Are you listening? Dili ni just an act nga para lang ma-recognize ta. Para lang na pakpakan ta. Para lang na mas angat ta kaysa uban na Kristohanon. This is about God. This is about honoring God. This is making Him first in our lives. And if we do it, tanawag, unsaon sad ka sa Ginoo. Unsaon niya ang nahabilin sa imong kinabuhi. When God blesses, wag gyud makapugong, mga igsoon. Wag gyud makapugong. Bisag kinsa pa na, mubabag sa panalangin, ang panalangin, moabot gyud nimo. Kay mo kang dili naman ikay mugukod sa panalangin. Ikaw na may gukdon sa panalangin. Ang Ginoo mumando naman, tuara, akong anak, nag-uli to, tinuod to, gukda. Di ba? Gukda. Di ba na sa Bible? God is able to make all grace abound toward you. Sufficient bisan sa pinakalisod nga part sa atong kinabuhi. So, ang atong buhaton, mga igsoon, atong i-honor ang Ginoo sa atong harvest. Di ba? Naka-harvest naman ta. Naka-harvest na ba mo? Amen. Pwede mo, pastor, di man may farmer. Sa musugot sa dili, nang harvest yun ta. Are you following? So, atong i-honor ang Ginoo. We have a great harvest. Let's honor the great God. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us a message that awaken us, dear God, that first fruit should be holy unto you. Nagampo mi, Lord, nga sa kasing-kasing sa matag usa karon nga nakadungog sa imong mensahe. Ilang mahilumduman kung kang kinsa gyud gikan ang tanan. And you are worthy of the first fruit that we have because it is your part. Imo ning bahin, Lord. Balaan para diha nimo. So nagampo mi, Lord, nga ang kasing-kasing sa matag usa imong andamon. Nga mahimo gyud ni siya nga joyful celebration. Let them return their first fruit cheerfully to honor you, to praise your name. Because if we don't do it, murag gipakawala ka namoy bili sa among kinabuhi. Apan dapat, Lord, ikaw giuna sa among kinabuhi. So tuguti, Lord, nga mahimo ninamo karon nga ikaw dapat ang numero uno, ikaw dapat ang pinaka-importante nga bahin sa among kinabuhi. Panalangin ni Lord ang invitation karon with Pastor Joel to go to their God nga ang imong mga anak mag-respond sa insakto nga pag-respond dili lamang sa
what we can see, but most importantly, sa ilang kasing-kasing, Lord, tuguti, na mao'y makita nimo ang ilang submission. Salamat kayo, Lord. For your glory, we pray in Jesus' name.